Magandang araw mga lods. Andito na naman tayo mga lods. Dami kasing nagtatanong na ilang oras daw ang kaya ng 100 EH battery na mapatakbo ang isang refrigerator mga lods. Kasi baka raw sa computation, ganun. Pero sa actual, hindi raw aabot ng ganung oras, hanggang computation lang. Kaya mga lods, subukan natin. Actual natin subukan. Tapos, ikumpara natin yung computation ng ref at saka actual kung ilang oras. Ilan yung resulta ng computation at saka ilan yung resulta ng actual talaga ng pag-test ng ref sa isang 12 volts 100 EH na battery mga lods. Para ma-try natin, para naman sa mga taong hindi gusto or mahirapang mag-compute, panoorin na lang natin yung video natin mga lods. Mga lods, gamitin natin yung yung samdo natin mga lods. So, tanggalin natin. Kaya ginawa ko tong ganito para pag mag-experiment tayo, pwede natin tanggalin. Yan. Okay, tanggalin natin mga lods. Wala nang ibang nakasaksak. Maliban lang dito sa AC. Tanggalin din natin yung AC mga lods. Okay. At saka battery na lang. Yan. Papunta dyan yung battery. Okay. 100 AH na battery yan mga lods. Ang nandyan sa loob. So, try natin. Subukan natin mga lods. Okay. So mga lods, nasa 1:05 PM na tayo ngayon. Okay, open natin yung battery natin, powered by AC BMS yan mga lods. Lupit ng BMS na yan mga lods. Napakaganda. Tapos yung mga parameters niya, ang ganda mga lods. May sariling LVD rin, Smart BMS yung gamit natin. AC Smart BMS. At saka yung sealer ng BMS na to, mag-reply agad kung may problema. Yan. 100%, 100 EH yung battery natin mga lods. So, subukan natin paganahin from ngayong oras na to mga lods, kung ilang oras talaga yung kakayanin ng battery natin na nakaset yung samdo natin sa 12.0 or 12.5 na LVD mga lods. Ang ref namin mga lods nandun sa baba. Walang ibang nakakonekta dyan. So, naglagay ako ng extension. Yan. Papunta sa ref natin mga lods. Yan. Yan ang ref natin mga lods. Okay. Para battery lang talaga ang gagana mga lods. Yung solar natin, i-off natin yan mga lods. Yan. Ito. Tapos, off din natin yan sa controller. Okay. Yan. Yan. Off natin yung mga lods. So, wala nang papasok dyan. Maliban lang, battery na lang, mga lods. Okay. On natin yung samdo natin, mga lods. D3 mode, mga lods. 12 volts. Okay. Okay, wait for booting. And then, dito tayo sa next page, mga lods. Yan mga lods. Yan. Diyan tayo sa battery. Para makikita natin. 13.4, 70%. Okay, walang ibang nakasaksak mga lods. So, simula na yung natin. Yung ref natin. Okay, tinanggal ko na lang yung natin. Wattmeter natin. Okay. Tapos, direct na lang dyan. Para hindi rin kakain yung hindi kakain yung wattmeter natin ng kuryente. Para pure talaga. Pure ref lang yung kumakain at saka yung inverter. Okay. Yan mga lods. Okay. 1:10 PM yung simula natin sa load natin mga lods. Tsaka check natin mamaya. Okay. Eksaktong 3 PM ngayon mga lods. Tingnan natin yung baterya natin, ilang percentage na ngayon sa 2 oras na takbo ng ref natin. Smart BMS, AC BMS yung gamit natin mga lods. Napakaganda. Lagay ko yung link kung saan to mabibili. Maganda yan mga lods, tibay ng AC BMS.
Hindi pa madaling masira mga lods. Okay? Nasa 95% mga lods yung battery natin sa 3:01 or 3 p.m. na oras dito sa Pinas. So 2 hours yung ref na gumagana ngayon mga lods. After 2 hours yan, after na open natin yung yung Zamdo natin na 1K. And then tingnan natin mamaya, siguro mga 5, tingnan natin kung ilang percentage na yung battery natin pagdating ng 5 mga lods. Okay, 520 na. Subukan natin i-check yung battery kung ilang porsyento na. Okay, pangalawang tingin natin kanina alas 2 at saka ngayon 5:20 mga lods. Okay, sa 5:20 mga lods PM, nasa 84% na yung kinakain ng ref natin mga lods. Mas mataas kaysa kanina, kasi kanina sa 2 oras 5% lang ang nabawas. Ngayon 11% sa 2 oras at 20 minutes lang mga lods. So napansin ko hindi consistent yung time na pag-deduct. Akala ko every 2 hours may 5%. Hindi pala mga lods. Okay mga lods, nasa 84% ang sa battery natin. Pero dito sa Zamdo natin mga lods, nasa 50% mga lods. Yan At saka 13.0 volts. Kasi yung natin, Zamdo natin nakaset sa 12.5 yung LVD ng Zamdo. Yung settings ng A4 ng Zamdo set natin sa 12.5. Tingnan natin mga lods ha. Yun. No, page. Okay. Naka A4 12.0. Yan. Pero dahil ang description ng A4 mga loads is 0.5 higher, magsha-shut off or magsisignal na siya. Ibig sabihin yan mga loads, 12 volts plus 0.5. So sa 12 volts 0.5, magsisignal na siya. Magsignal na yung Zamdo natin, and then mag-shutdown na pag na-reach na yung voltage na 12.5. Pag na-reach yung voltage na 12.5 mga loads, matik siyang tutunog, mag-beep siya, tsaka mag-shutdown. Okay, yan ang update natin sa 5:20 PM mga loads. Kayang-kaya pa yung ref natin. Okay mga loads, mag-siyam at okay mga loads, check na naman natin yung yung baterya natin mga loads. Siyam at kalahating oras na, nasa 10:30 na ata mga loads. So tingnan natin kung ilan na yung baterya natin sa Smart BMS natin sa apps. At saka bago yan mga loads, tingnan muna natin dito sa natin inverter. Yan 13.0, 50% pa rin yung naka-display sa ating inverter mga loads. Okay, 10:25 na ng gabi mga loads. Exactly 9.5 or 9 hours and 30 minutes nang yung ref natin tumatakbo. At saka nasa 62% na lang yung natira natin. Okay, nasa 62 pa rin mga loads yung BMS natin. Tingnan natin kung gumagana ba yung ref. Baka sabihin nilang hindi gumagana yung ref. Yun, umiilaw pa mga loads. Yun. Okay, nakasaksak yan. Tsaka iyon ko kung makikita pa ba. 100 watts. Yun. Okay mga lods, tapos na tayo sa
ating actual test. So, ipagkumpara natin yung yung computation natin kung tugma ba sila. O kung di man tugma, bakit hindi tugma? Okay. Yung inverter natin, ref natin, inverter type, is 100 watts. Yun. So, pinatakbo natin kanina ng 9.5 oras or 9.5 hours. So, multiplied natin yan ng 9.5 H. So, 95 0 0. Dahil isang 0, dito yung bring down W and then hour. Bring down hour. So, 95 watt hour. 95 watt hour sa computation. Yung makukonsume ng ating ref na 100 watts sa siyam na oras. So, 950 watt hour pala. 950 watt hour sa siyam na oras. Okay. Yung battery natin, is 12 volts, 100 EH, or equal to 1,200 watt hour ang total capacity ng ating battery. So, yung total capacity ng battery natin is 1,200 watt hour. So, dahil nag-consume tayo ng 950 watt sa computation, dahil pinatakbo ng 9.5 hour, so, ilang percentage ba yung 950 to 1,200? Paano natin makukuha yan? Ito yung shortcut. 950 watt hour divided by 1,200 watt hour. So, cancel yan. Eliminate. So, tingnan natin sa calculator kung magkano. $950 divided by 1,200. Yun. 0.7916 hanggang 4 na lang tayo. 0.7916 mga loads. Okay, is equal to 0.7916. So, ilang porsyento ba yan? Yung 0.7916. Dahil decimal to, sa mathematics natin, move to places yung decimal natin. Okay. At put a percent. 0. Dahil move to places yan, 1, 2. So, nandiyan na sa gitna ng 9 at saka 1. So, 7, 9.16%. Okay. Yun lang. Pag move ng, para maging percentage yung natin, move to places lang yung decimal. Shortcut na lang natin to para Okay. 79%. Sa computation, 79%. Pero doon sa actual test, ang na-consume lang niya is nasa 40 mahigit. Kasi may 64% pa ata na natira. 64, 68%. Sabihin natin 60 plus or 64%. So, nag-consume lang siya ng 46. Or 36. No. Sabihin natin, minus 34. Let's see. 36. Clear. 100 minus
64. So 36. So 36. So sa actual test natin, sa actual test, is 36% lang. Okay. Bakit ba? Bakit sa computation is 79 pero sa actual test mas mababa? Oo. Mas mababa sa actual test dahil yung inverter type is kusa siyang nag-off pag na-reach na niya yung desired na temperature. At saka isa pa rito factor na bakit 36 lang kasi hindi naman naka-full yung settings ng natin ng refrigerator. Nasa kalahati lang ata. Oo. Kalahati lang yung nakaset natin or kalahati mahigit yung nakaset natin. Nasa 60% ng full ng settings. Nasa 60% lang yung refrigerator. At saka yung inverter type pag na-reach niya yung halimbawa sabihin natin pag na-reach niya yung 0 degree mag-o-off siya. So patay yung ref natin. At saka bubuhay siya ulit kung sabihin na lang natin nag-above 0 na siya. Halimbawa, nagiging 10 or 20 degree. So, balik ulit siya. O, mag-on ulit yung natin, yung refrigerator. Tsaka, pagdating naman ng sabihin natin 0 degree, off na naman. Yun ang kagandahan ng mga inverter. Kasi, kusa siyang pumapatay. Kaya nga, hindi ka na magdi-defrost unlike sa mga ref before. Kasi yung ref before kahit 0 degrees, sige pa rin. Umaandar pa rin. Yung mga ref before. Kaya ang lakas kumain ng kuryente yung ref dati. Ngayon, hindi na. Pati yung aircon inverter type, ganun din yung concept. Pag malamig na yung kwarto, nakaset siya sa sabihin na lang nating 20 degree or 19. Pag 90 na yung room temperature, kusa siyang mamamatay. Tapos, pag sabihin natin, nagiging 22 na naman, 21, kusa siya mag-on hanggang 19 na rin. Yan ang mga inverter type. Kaya, hindi masyadong matakaw sa kuryente. Kaya, malayo yung nila, yung sa computation at saka sa actual test. Kasi, kinocompute natin yung 100% na settings. Dito, hindi naman naka 100% yung ref natin. Kahit pa 100% natin, hindi aabot sa 79.16% or 79%. Kasi, kusa siyang mamamatay yung ref natin pag umabot na sa sa temperature na nakaset. Kaya, mas mababa talaga sa sa actual test compare sa computation. Okay, yun lang mga lods. Okay, so yun na mga lods. Tatapusin na lang natin dito yung experiment natin kasi gabi na. Mag-11 na mga lods. So baka ma-timing pa. Pero sa palagay ko aabot to ng aabot to ng umaga. Kasi magsa 10 oras 40% lang nabawas. Pero yung samdo natin nakaset naman ng 12.0 or hanggang 12.5 lang yung LVD natin. Kaya mas minabuti ko na lang na i-end na lang dito. Pero pag iset mo yung LVD mo sa siguro 11 or sagarin mo yung battery hanggang 80%, siguro aabot ng sa palagay ko aabot ng 15 hours, 15 to 16 hours yan mga loads. Yung ref lang ang gumagana or pinatakbo ng ating samdo na 1 kilowatt. Okay, sana mga loads, yung natin, yung actual test natin makatulong doon sa mga DIYers na nagsisimula pa lang at saka sabihin lang natin nahihirapan sa pag-compute ng ng wattage or kaya ilang oras magagamit ang isang isang ref
sa isang 100 Ah 12 volts na battery. Sana makatulong to mga lods. At saka wag sanang kalimutan mag-subscribe at saka paki-like naman kung ano pa dyan. Kung gusto nyo, pwede nyo i-share. Tsaka pindutin rin ang bell notification natin para updated tayo mga lods. Okay, maraming salamat. Bye-bye.